nandito na naman tayo sa pinakabagong segment ng Hilahan Pataas. Ang quote of the day natin is, mapamabilis, mapamabagal, ang importante ay nasa tamang direksyon. Maraming tao ngayon nagmamadali para makuha natin yung tagumpay sa buhay natin. Marami sa atin gusto kagad kumita ng malaki, gusto kagad magkaroon ng bahay, gusto kagad magkaroon ng sasakyan, gusto kagad magkaroon ng mga material na bagay na tinatangkilik sa buhay para guminhawa ang pamilya, para mapag-aral ang anak sa mas magandang eskwelahan at para guminhawa ang buhay. Gusto ko lang maintindihan ninyo na ang tagumpay hindi minamadali. Ito ay idinadaan sa isang proseso. At ang proseso na yan, maaaring mabagal o maaaring mabilis mong makukuha ang proseso na yan. Pero at the end of the day, ang pinaka-importante sa daan papunta sa tagumpay is yung tamang direksyon. Kasi kahit anumang bilis mo, kung pupunta ka ng Baguio at ang tinatahak mong daan ay papuntang Laguna, papuntang Batangas, hindi ka talaga makakarating sa Baguio. Anong ibig sabihin? Ang tamang direksyon ang maghahatid sa'yo doon sa tagumpay ng buhay na gusto mo. Sir RDR, ano ba ang pinakatamang direksyon para sa akin? Kasi matagal ko nang gustong magtagumpay sa buhay. Sobrang dami ko ng failure. Sobrang dami ko ng bagsak sa buhay ko. Hindi ko na talaga alam kung paano ko ba talaga maitataguyod ang pamilya namin. Ang buhay namin, paano ba talaga? Para malaman mo ang tamang direksyon sa buhay mo, ang unang-unang kailangan mong gawin is humingi ka ng tulong sa nasa taas. Kasi siya lang ang makapagbibigay sa'yo ng mga tamang impormasyon, tamang idea, tamang kilos at galaw para malaman mo yung daan mo papunta sa tagumpay. Marami kasi sa atin sinasarili natin eh. Yung akala natin magaling tayo. Yung akala natin mahusay tayo. Yung akala natin kaya nating lahat. Hindi natin alam, ang tagumpay pala may kaakibat na blessing yan. Parte yan ng pagpapala. Yung pagbibigay sa iyo ng tamang direksyon, parte yan. Ibinibigay sa atin yan through what? Sa kutob natin, sa intuition natin. Doon ipinapadala ang blessing sa iyo. So makakaisip ka ng napakagandang idea, napakagandang mga oportunidad na siya naman magdadala sa iyo doon sa tagumpay. So nanggagaling yan sa nasa taas. Number 2, para malaman natin ang tamang direksyon, humanap tayo ng mga tamang taong kakausapin natin kung paano ba nila naabot ang tagumpay nila sa buhay nila. Kasi wala nang ibang pinaka-epektibong reference o batayan para malaman mo ang journey mo sa tagumpay, kailangan mo lang tanungin yung mga taong nakarating doon. Yung mga taong nagtagumpay na sa field na yon. Whether ikaw man ay isang empleyado, whether ikaw man ay isang negosyante, o whether ikaw man ay isang estudyante. Magtatagumpay ka sa buhay kapag lagi mong kasama yung mga taong matagumpay sa buhay. Huwag nating ubusin ang oras natin sa mga tao na walang pangarap, na walang gustong marating, na walang gustong achievement sa buhay nila. Because sayang lang ang oras natin. Sayang lang ang panahon natin sa mga tao na yan. It's time to move forward. And moving forward meaning to say you have to know the right people in your life. Yung tamang tao sa buhay mo. Kailangan kilala mo sila. Kailangan nasa circle mo sila. So that kaya kanilang bigyan ng tamang payo para makarating ka sa tagumpay ng buhay mo. And then number 3, kung gusto natin ma-achieve ang tagumpay na gusto natin, once na meron na tayong tamang idea, once na alam na natin yung mga tamang tao na kasama natin, kilala na natin sila. Sila na yung nasa paligid natin. Ang number 3 na kailangan mong gawin is you have to accept the fact na magkakaroon ng mga failure along the way. Ibig sabihin, wala pong smooth na daan papunta sa tagumpay. Dadaan ka sa maraming pagsubok, dadaan ka sa maraming trials, dadaan ka sa maraming hardships o mga paghihirap sa buhay bago mo marating yan tuktok ng tagumpay na yan. Yang tuktok ng tagumpay na yan, pinaghihirapan yan. Yang tuktok ng tagumpay na yan, marami kang sakripisyo na kailangan gawin sa buhay mo. Yang tuktok ng tagumpay na yan, maraming mga luha ang kailangan mong iluha para marating mo yung tagumpay na yan. Anong ibig ko sabihin? Hindi madali ang journey sa success. Pero kung alam mo na aware ka, na dadaan ka sa mga ganong klase ng pagsubok, madali mong tatanggapin sa sarili mo na part lang ito ng success. Kasama ito sa tagumpay. Kasama ito sa journey. Hindi ka kagad mapanghihinaan ng loob. Hindi ka maso-surprise
Kasi alam mo na, definitely, dadaan at dadaan ka doon. Pagdadaanan mo yung hirap, pagdadaanan mo yung sakripisyo, pagdadaanan mo yung sakit, lahat ng mga bagay na masasakit sa buhay po pwede mong pagdaanan kapag papunta ka doon sa tagumpay. Maraming mga tao ang hindi maniniwala sa'yo. Maraming mga tao ang magda-down sa'yo. Maraming sitwasyon ang magpapabaksak sa'yo. Pero ang importante, yung gagawin mo kapag ka naharap mo na yung mga bagay na yan. Importante yung approach natin sa mga problema, sa mga sacrifices, sa mga trials, sa mga hardships. Dapat harapin natin ito na matibay, harapin natin ito na matatag, harapin natin ito ng buong may paniniwala sa nasa taas. Kasi at the end of the day, kulang ang lakas mo para kaharapin lahat yung mga pagsubok na yan. Kakailanganin mo ang tulong ng nasa taas. Kakailanganin mo ang tulong ng Diyos. Hindi ka po pwedeng ikaw lang mag-isa. Laging may kaakibat na gabayan at pagpapala na ibibigay sa iyo. And finally, if you really want to achieve that success in life, yung tagumpay sa buhay na gusto mong makuha sa buhay mo, you have to be consistent. Marami kasing mga tao, tumigil na sila, huminto na sila, konting hakbang na lang, konting kilos na lang, mararating na nila yung tagumpay. Ang problema, hindi pa sila naging consistent. Yung feeling nila, hanggang dito na lang sila. Yung feeling nila, hanggang doon na lang yung kaya nila, pero hindi nila alam. Konting hakbang na lang pala, nandun na sila sa tugatog ng tagumpay. Simpleng idea na lang pala yung idadagdag nila sa negosyo nila. Simpleng idea na lang pala yung idadagdag nila sa opportunity na meron sila ngayon. Pwede na palang silang yumaman, huminto pa. So wala ngayong nakuha sa buhay. Anong punto ko? Talagang lahat ng tao pinagpala. Lahat ng tao dinatnan ng pagpapala, dinatnan ng oportunidad, dinatnan ng blessing. Ang problema lang, yung iba tinanggap nila ng maganda, tinanggap nila ng mahusay, tinanggap nila ng buong pagsusumikap, kaya nila nakuha yung success na nakukuha nila sa buhay nila. Yung iba, hinintuan, tumigil, nag-give up. So in life, you do not have to give up. Ang taong natatalo lang sa buhay, yung mga taong tumigil, yung mga taong huminto. Pero as long as tuloy-tuloy ka, as long as hindi ka hihinto, kahit mahirap, kahit maraming trials, kahit maraming hardships, as long as naniniwala ka sa kapasidad mo, naniniwala ka na tama ang ginagawa mo, naniniwala ka na para sa ikaaayos ng buhay ng pamilya mo, buhay mo, at para rin sa ibang tao ang ginagawa mo, wala kang tinatapakang ibang tao, tuloy mo yan. Because at the end of the day, you will see the brighter side of life na deserving mo. And finally, masasabi mo sa buhay mo, may bahay na ako, may kotse na ako, maayos na ang pamilya ko. Nailagay ko na sila sa magandang sitwasyon. Na kahit mawala ka man sa mundong ito, na kahit iwan mo man sila, kampante ka sa buhay mo na ginawa mong lahat para magtagumpay sa buhay. Kaya mga boss, muli kong pinapaalala sa inyo na huwag tayong hihinto, huwag tayong titigil. Magsipag tayo, magsumikap tayo, ibigay natin lahat. Kung may gagawin tayo, 100% lang. Hindi po pwedeng 99%, 98%, 95%. We always do our best for our family, for our loved ones, and for our life. Alam ko na bigyan namin kayo ng tamang kaalaman, tamang aral, upang tayo ay magtagumpay sa buhay. Ngunit, hindi magiging epektibo lahat ng naibahagi namin sa inyo kung hindi natin ito maya-apply sa sarili nating buhay. Kaya naman,